Sa another episode ng ating vlogs, Badong Ratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, yung pong sumagot na po si Pulong Duterte kasi sinabihan po siya ni John B. Cremulya na sabog. Baka sabog lang, sabi ni John B. Cremulya. Grabe, no? Wala pong preno, parang hindi po mataas yung tungkulin. Sekretary po yan ng pamahalaan, sekretary po ng Malacanang, sekretary po ni BBM, alter ego po ng ating presidente. Pero kita nyo naman po magsabi, no? Sasabihan mo yung congressman na siguro kung ang mga congressman ng administrasyon ang sabihan mo na baka sabog, may kaso ka na kagad na cyber libel. Pero tawa po ng tawa, pinagtawanan po ni John B. Cremulya, sinabihan po si Pulong na baka sabog siya at nakitawa po ang ating mga hindi bayarang media. Talagang ganyan ang buhay. Okay, pag-uusapan din po natin ito pong pagpalag. Hindi ko po maintindihan kung bakit po palag ng palag itong mga, lalo na po may spokesperson pala yung yung impeachment team o prosecution team, impeachment prosecution team ng House of Representatives. Ito pa lang si congressman ko ng Kabataan Party List. Ngayon, ito po, takang-taka ko rito sa mga to. Bakit po namomblema sila? Sinasabi nila, bakit hindi sumasagot si BP Sara? Bakit ayaw? Marunong pa kayo. Yan nga po sagot niya. Bakit dinideny lang ni BP Sara? Ano po bang gusto niyong gawin ni BP Sara? Aminin yung mga binibintang niyo. Marunong pa kayo eh. Tapos ito naman po nakuha nila. Komedyante pala si Lorna Kapunan. Akala ko po seryoso. Komedyante pala. Sumagot din po tong si Alan Peter Cayetano dito po sa paratang ni Lacson at paratang ni Lacson at saka po itong yung kay Lacson at saka yung sa mga tulpo, sinagot po yan ni Cayetano. Panay po sagot. At syempre pa, ayan, ito pong pagkapahiya ni BBM. Nakakahiya. Nahiya po ako para sa ating presidente na tila pinagtawanan po siya ni Putin kasi po at nagmukha pong engot ang ating presidente. Hindi man lang inalalayan ng kanyang mga julalay na isinama na pagtawanan tuloy ni President Putin. Alam niyo po yung napaka-awkward ng mga panyanyari. Ayan. Okay, nagbebenta. Nag-online selling po ako. Ng Puma. Alam niyo po, ito po ang dinadayo ko rito sa Hong Kong. Yung mga nakapuna po. Napakamura po kasi ng sapatos dito eh. Wala na, nakapamili na ako. Lahat po yan, size 12. Paako po yan. Tatlo po ang nabili ko. Tatlo kasi 799 Hong Kong dollars. O, kwentahin nyo po sa Pilipinas. Dito lang po ako, lahat po ng sapatos ko dito lang. Taon na naman po yan bago po. $799 eh. Hong Kong. O, 3 pirasong sapatos. Imaginein po ninyo. Mura po yan kumpara sa atin. Hindi ko po alam kung magkano po katumbas niyan. Yan lang po ang dinadayo ko rito. Pag nagpunta ako rito, kaya mura po. Puma lang. Kasi iba mahal eh. Yung Puma po, mura dito sa may City Gate. Yan. Sa mga taga Hong Kong na hindi alam ang mura,
Citygate po yan na bibili. Kaya lang hindi gaano uso Puma rito. Ako lang yata nagsusuot ng Puma rito eh. Nakikita ko New Balance sa mga suot ng mga tao rito. Siyempre naman, Puma Story. Legit po yan. Kasi po, 499 isa, 599 dalawa, 799 tatlo. Ang galing ng offer nila eh. Okay, punta na po tayo rito, no? Nawala tuloy yung ano ko eh. Saglit lang, nawala yung ating kodigo. Ayun nga. Ayun. Isa pa pala, no? Nakakahiya talaga si Risa Ontiveros din, no? May balak pang tumakbong presidente yan, ha? Baradong-barado siya eh. Mukhang yan po ang mission ngayon ni Pia Pia Cayetano. Hindi na po magbabait-baitan kasi nung nagbait-baitan siya at umiyak-iyak eh. Lalo po siyang binanatan eh. Teka lang po, hinahanap ko lang po yung kodigo natin tungkol dun sa kay BBM. Gusto ko pong ipakita sa inyo at kayo na po ang magpasya. Ito po ang nangyayari sa ating presidente sa labas po ng bansa. Presidente pa po ng Russia. Ano ba naman tong ang dami niya pong julalay dyan. Halos sumabit lang po yan pero wala pong ginawa para nakakaawa rin tong presidente natin. Panoorin lang po natin. Yan po si Vladimir Putin. Ayan, sinabi niya po kay BBM, BBM, suot mo yung earpiece mo. Naku po, hindi alam ni BBM kung paano po isusuot. Ayan, natatawa na po. Pinagtatawanan na po ng presidente ng Russia ang ating mahal na presidente. Ayan po. Sabi niya, BBM, isuot mo yung ano mo. Yung mga ibang tauhan niya naman po, walang pake. Hirap na yung amo nila. Yan, katawa-tawa. Yes. Napayes po si Putin dahil po sa sinabi na sa wakas, nalaman mo rin. Yung mga ganyang gesture po na parang hindi po maagap yung mga tauhan ni BBM eh. Yan po, dyan po na nakikita kung hindi ko maintindihan kung lahat po nakaporma na sila. Lahat po sila may mouthpiece na may earpiece na po lahat. Yung earpiece po na yun, kinakailangan po yun kasi magsasalita po na Russian si Vladimir Putin. Paano maintindihan ni BBM? Natataranta na, hindi alam kung paano isuot. Hindi man lang tulungan. Lahat po ng tauhan niya nakasuot na ng earpiece. Nakakahiya. Ganyan po. Yung mga simple pong ganyan, hindi na po dapat eh, di ba? Kaya lang, samantalang sila kampante na sila, hindi man lang alalayan yung presidente. Hindi po ako nahihiya para kay BBM. Nahihiya po ako para sa nire-represent niyang bansa. Nakakahiya po para sa atin. Okay, isa-isahin na po natin tong mga nakalagay po rito. Ito po si Boy Daldal. si Cayetano,
Alam mo Cayetano, meron ka na sanang chance na mag-shine. Kung hindi mo inalaw yung walkout, kung hindi ka bumigay doon sa nag-walkout, nagawa mo na sana yung gusto mong gawin eh. Nagbait-baitan ka, ngayon ka magtatapang-tapangan. Nung nawala na sa yung 13, ngayon ka magtatapang-tapangan na babanatan mo sila. Pero maganda rin, dahil may pang-content kami. Kaya lang, hanggang doon na lang, di ba? Pang-content na lang. Pero maganda rin dahil sinasagot niya. May chance ka na sana na balasubasin sila eh. Kaya lang, wala. Hindi mo binigyan. Yun na nga yung sinasabi ko, inunan niya pa kasi na i-please yung minority. Dapat yan. Tapos yung otoridad mo bilang hindi lang dapat sa tokes, dapat ipakita mo, dapat pinaghuhuli mo yung mga taong pumasok ng walang otoridad sa'yo. Okay. Pero maganda po itong sinabi niya, bakit po kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Ba't ngayon mo lang sinagot? Facebook daw ng Facebook si Cayetano. Ang tanong niya, bakit kayo galit na galit pag nagpe-Facebook ako? Eh nagpe-Facebook din naman yung mga Tulfo. Nagpe-Facebook din naman si... Alam nyo, di ba? May Facebook page po sila Tulfo. Malalaki po ang kanilang following. Bakit wala pong pumuna kala Tulfo? Kasi pare-pareho silang nagpe-Facebook. Tinalo ni Cayetano yung viewership ng mga Tulfo, tinalo ni Cayetano yung viewership kasama ng mga media nito ni Lacson. Wala pong masama sa pagpe-Facebook. Di ba? Pero kaya po sila galit na galit kasi mas mataas po yung Facebook follow up mga nanood sa Facebook kay Cayetano kaysa sa kanila. Okay, eto pa po. Isa-isahin na natin itong mga to. Tandaan po natin, ito si Risa Ontiveros. May balak po itong tumakbong presidente. Pero yung mga simple lang po, pareho po sila ni BBM eh. Sa mga simpleng bagay na papahiya. Tignan nyo po to. Pakinggan nyo po to. Kahapon sinabi ko lang to. Ito po, pakinggan talaga natin. Her Honor put on record that no amendments were submitted. None may have been submitted, but our name is on the list to propound amendments. So thank you to the Majority Floor Leader who was gracious enough to allow us to still propose our amendments. Ang pinasalamatan po ni Pia Cayetano ay yung Majority Floor Leader. So, kung pinasalamatan po yung Majority Floor Leader, sino po dapat you're welcome? Majority Floor Leader. Tignan po natin kung sino po yung nag-welcome. You're welcome. You're welcome, Mr. President. Yeah. Tignan nyo kung sino yung you're welcome. Si Ontiveros. Hindi naman kayo dapat napapahiya kung marunong kayong makinig sa sinasabi. Nag-thank you sa Majority Floor Leader. Tapos ikaw ang you're welcome. Okay. Ito ngayon ang sagot sa iyo ni Pia Cayetano. I made a record earlier that I thank the Majority Floor Leader, not Her Honor, because Her Honor closed the period of amendments despite our... Diba? I thank the Majority Floor Leader, not Her Honor. So pinagtawanan ka tuloy. Bakit ka you're welcome? Dapat kasi Senator Risa Ontiveros, nakikinig ka sa sinasabi. Nag-thank you lang, hindi sa'yo. I would like to thank the Majority Floor Leader. Pareho kayo ni Bibi, mga maliliit na bagay, nagiging katawa-tawa kayo. O di pinagtawanan ka tuloy, di ba? Tapos dahil pinagtawanan siya, maglilitanya na siya ng mahabang salita. Huwag na natin pakinggan. Basta yung importante yun lang po. Ito pa isa. Ngayon, tagasagot na lang si Cayetano. Dapat nung ikaw ang leader nung Senado kasi, ginawa mo yung lahat bilang leader ng Senado.
Okay. Wala raw earpiece. Sabi po ni Ping Lacson, the Philippine Senate in 28 days under Alan Peter Cayetano estimated cost 700 million. What a waste of taxpayers' money. Ito po ang sagot ni Alan Peter Cayetano. Kahit sino po ang Senate President, 25 million a day ang gastos ng Senado. So makikita nyo po, nireveal niya na parang pang-intriga kasi magaling naman talaga silang mang-intriga. Grabe, no? Ngayon ko lang din natuklasan, wala na akong pakialam sa leadership nyo. Tapos na yan eh. Balik na tayo sa tunay na trabaho. Ngayon ko lang natuklasan, 25 million pala ang ginagastos natin sa Senado araw-araw. Magkano kaya sa House of Representatives? No? Kada araw na hindi kayo nag-iimbestiga sa pagnanakaw, daig nyo pa yung ninanakawan nyo yung mga tao, dagdag nakaw. Alam nyo po, wala naman po talaga na kayong silbi sa amin eh. Yung Senado, ano pong batas pa? Yung ginagawa nyo na may impact sa amin. Wala naman na eh. Ang dami-dami ng batas. Bibigyan ko po kayo ng halimbawa. Yung pinagmamalaki ni Bam Aquino na kadena-kadena. Puta ni, hindi nga namin alam kung ano yung laman ng kadena bill na yan o kadena law na yan. Gagawa kayo kadena law, kadena bill. Ano po ibig sabihin yan? Kung hindi po namin hindi po namin alam kung ano po nilalaman yan, nagpasa kayo ng mga kadena law. Ikakadena na ba yung mga liig nyo? May panahon po, ilang buwan na nakakalipas. Pucha, pinagmamalaki yan. Naipasa na ang kadena bill, naipasa na ang kadena law. Para saan po yun? 25 million pala. Wala akong pakialam sa sinabi ni Cayetano. Ang pakialam ko po, na-realize ko, 25 million pala per day ang ginagastos natin dito. Ibigay nyo na lang po yan sa 20 pamilya. Wala nang Senado. Araw-araw may 20 pamilya magiging milyonaryo. Hindi nyo ba naisip yun? Sa 10 araw, 250 families ang magiging milyonaryo. Bigyan nyo ng tagi 1 milyon. Bawat pamilya. Sa 100 araw, 2,500 families ang milyonaryo. Wala naman kayong silbi. Ang pinakasilbi nyo lang sana, yung Blue Ribbon Committee. Mapatawan ng parusa ang mga magnanakaw. Lalo na sa flood control. Speaking of magnanakaw, yung pong kababaliktad lang na dalawa, yung dalawang Judas, na si Joel at si Chis Codero, Chis Cariote, at Joel Judas is Lord. Napag-uusapan po yung kaso. Sabi ni Ombudsman, mahihinog na yung kaso kay Joel Villanueva. Ombudsman, meron pa bang kaso to? Bumaliktad na. Hanggat hindi kayo nakukulong, alam namin kung bakit kayo bumaliktad. Nasabi na ni Jinggoy, inaalok siya. Mawawalan ka ng kaso pag bumaliktad ka. Bumaliktad si Jinggoy. Hindi bumaliktad si Jinggoy. May kaso siya, kulong siya. Ngayon po, suspended pa. Etong dalawa, bago bumaliktad, mahihinog na, pipitasin na raw ang kaso ni Joel Villanueva. Ano nangyari, Ombudsman? Bakit nawalan ng kaso si Joel Villanueva? Dahil bumaliktad? Huwag niyo masyadong ipahalata. At halatang halata. Huwag ka nang Joel Villanueva. Joel Judas is Lord Villanueva.
kilala na namin kayo. Okay. Dami nanonood, 607. Tulog na. Tulog na lahat. Bukas po agahan natin. Panay mga sagutan po ang inaano natin ngayon. Ito po, dito na tayo sa mga banat nitong ano. Hindi, alam mo yung spokesperson nyo ng, ano, ng impeachment, kayo sa House of Representatives, palitan nyo na po. Poke a hole. Sabi nyo, hindi yung nagpo-poke ng hole. Hindi po siya matatas mag-Tagalog. Hindi po, gusto niya pong mag-Filipino pero hindi po siya matatas. Sasabihin niya lang, naghanap lang ng butas, poke a hole. Ingleserang para patas naman. Ang galing ng spoke sa kabila eh. Galingan nyo naman yung spokes nyo. O, tignan nyo po, ito sabi niya. Kung tunog lata ng pre-trial brief, what more can you expect during the trial proper? Ano po kahulugan yan? Alam ko po kahulugan yan. Pero sa pangkaraniwang mamamayan, ano po ibig sabihin yan? Kung tunog lata ng pre-trial brief, what more can you expect during the trial proper? Wala pong katotoran eh. Hindi po tatagos yan kung kaya po kayo nagkakaroon ng spokesperson. Ito po, sa totoo lang po, labanan po to ng propaganda. Yung impeachment trial po, labanan po yan ng propaganda. Di po ba? Sa pagitan po, propaganda po. Kasi alam naman natin resulta eh. Alam po natin yung resulta nito. Malamang po sa hindi, mapawalang sala po si BP Sara. Lahat po yan, propaganda lang po to laban kay BP Sara sa 2020. Paano po kayo mananalo sa propaganda? Hindi naman po nauunawaan yung spokes ninyo. Naglagay ko yun ng spokes. Paano maintindihan ng tao yan? Tignan nyo, kung tunog lata na ang pre-trial brief, what more can you expect during the trial proper? Sino po gumagamit ng salitang tunog lata? Ano po meaning ng tunog lata? Pinapayuhan ko po kayo para maganda po laban. Wala po nakakaintindi sa sinasabi nyo eh. Tunog lata na yung pre-trial brief. What more can you expect during the trial proper? Okay. Isa pa. May binabanggit dito yung ano eh. Eto. Sabi naman nito ni Representative Sia Alonto Adjong. Presscon din to ng presscon. Ano yung explanation doon sa mga hindi maipaliwanag na pera at property sa kanyang salin na hindi tugma doon sa kanyang income? Hanggang ngayon gusto mo pa rin sagutin ka. Nasa trial na kayo, di ba? Bakit po ninyo gustong pasagutin? Bakit po ninyo, isa pa sa problema nila, wala na naman daw si BP Sara, hindi na naman daw nagpakita doon sa pre-trial brief. Pre-trial pa lang, hindi pa po trial. Gusto nyo na umatin si BP Sara. May abogado naman siya, kaya nga may abogado eh. Tagapagtanggol eh. Vice President po siya ng Pilipinas eh. Pre-trial pa lang gusto nyo nakatanghod na doon si BP Sara. Bakit po? Bakit po nilang gusto dumalo si BP Sara? Kasi walang pumapansin dyan sa nangyayari sa pre-trial. Walang pumapansin dyan sa impeachment. Hindi po nila
ma-divert yung usapin ng Senado. Hindi po nila ma-divert yung usapin po ng mga maleta. Hindi po nila gusto po nila impeachment trial na po ang pag-usapan, wag na po yung pagnanakaw sa flood control. Yun lang po yun. Kasi once na magsalita, once na magpakita si BP Sara, yan na po ang magiging sentro, yan na pong impeachment. Kahit nga po hindi magpakita si BP Sara sa trial, pwede. Taktika nila yan. Bakit nyo sila pinakikialaman? Mga pakialamero. Hindi nagpakapakita si BP Sara, ano naman? Hindi raw sumasagot si BP Sara, ano naman? Ah. Hindi sumasagot. Ayaw nyo nun, hindi sumasagot si BP Sara. Ibig sabihin, mananalo na kayo. Ayaw nyo nung manalo. Gusto kasi nila. Yun lang naman po ang gusto nila eh. Bakit po, ano po mangyari pag sumagot si BP Sara? Once na sumagot si BP Sara, yan na po yung magiging sentro na usapan. Layo na po sa nangyayari sa Senate. Layo na po sa flood control. Senate, ang hinahanap po sa Senate, flood control. Senate, ang pinag-usapan po sa Senate, pagpantatridor ni Joel Villanueva at ni Chis Escudero. Hanggat pinag-usapan po ang Senate, mapag-uusapan po na bakit wala ng kaso si Chis Escudero at si Joel Villanueva. Hanggat pinag-usapan po yung Senate, mapag-uusapan po yung flood control project. Hanggat pinag-usapan po yung Senate, mapag-usapan po yung nakawan na hindi iniimbestigahan ng Senado. Hanggat pinag-usapan po yung Senate, malalantad yung mga kapalpakan ng mga gusto nilang maging ng kanilang patatakbuhing presidensya pool. Tulad po ng mga Tulfo, tulad po ni Risa Ontiveros. Yan po yun. Yan ang katotohanan. Kaya gustong-gusto na nilang sumagot na si BP Sara nang wala na po sa Senate ang usapan. Dito na sa impeachment. Okay. Huwag kayong mag-alala. Baka pag napunta na sa impeachment ang usapan, magsisi kayo. Dahil lang sa sentro niyan, yung mga kasinungalingan ni Madriaga at kasinungalingan ni Trillanes. Eto pa po. Naku po, akala ko po kasi napakagaling nitong Lorna Kapunan, no? Was there an event kanina, ma'am? Akala natin mga makakasaksi tayo. Hindi naririnig ko na tong Lorna Kapunan pero lagi po sa mga kaso po ng artista eh, di ba? So akala ko po yung mga unang bibitawan nitong mga pananalita panay mga brilliant yung mga ala Miriam Defensor Santiago na nakakatawa pero alam mo na matalino. No, yung naiaangat ni Miriam Defensor. Yun kasi yung projection nito eh. Magpapatawa siya pero kasing talino siya ni Miriam, matalino siya, no. Ito po pakinggan nyo. Dati ba siyang ni Denise? Hindi yata. Pakinggan nyo po ang mga pinahayag sa pre-trial brief. Dito natin makikita talaga matalino yung mga abogado, no. Ito po, ganito po katalino si Lorna Kapunan. And why pero medyo nagkainitan, ma'am. May mga ganong ganap. Kasi period ko ngayon, mainit ako. Okay lahat ko. Tinatanong siya ng reporter.
O mainit po ba naging usapan? Ay, naka. Period ko ngayon, kaya mainit ulo ko. Torne, tatawa na ba kami? May regla. Seryoso yung tanong ng mga reporter eh. Maski yung mga reporter, hindi natawa. Sabihin mo kasi, magpapaalam ka kasi, attorney Kapunan. Sabihin mo kung nagpapatawa ka o hindi. Nako, meron kami, mainit ulo ko. Tinatanong kung mainit ba yung usapan eh. Sa pre-trial briefing. Ang sagot ni Kapunan, nako, mainit ulo ko, may period ako. Eh kung sinabi mo, attorney, na may regla ka, tip ko lang, attorney, yung mga kausap mong reporter, medyo may kahina. Baka isip nila sa period, yung period na, yung tuldok. Diretsuhin mo kasi para matawa sila. Alam mo yung pagkakaiba ng mga magaling, si Tatay Digong po, pag nagpatawa siya, yung mga reporter, tatawa po yan. Yung mga audience niya tumatawa. Si Atty. Kapunan, pang matalino lang po kasi, pasensya na. Ay, nitulo ko, may period ako. Kaya ako natatawa kasi pang matalino lang yung tanong niya. Okay, dito na po tayo sa... Ayan, no, sabi, House Impeachment Team sa hindi pagsipot ni BP Sara sa pre-trial conference. They're not taking this seriously. Tindi, no? Hindi raw po tinitake ni BP Sara seriously. O di ayaw nyo nun, mananalo na kayo kasi hindi siniseryoso ni BP Sara. Di ba? Bakit nagagalit kayo? Hindi siniseryoso sila. Tama naman yun kasi wala namang kaseryoso dyan sa inyo. Okay, punta na po tayo rito. Ito po, malupit po to. Serious po to. Sagutan po ni John Vic Remulla at saka nito ni Pulong. Sabi po ni Pulong nung kanina, kahapon, na mayroon na raw pong ayon sa kanyang reliable source, very reliable source, mayroon na pong warrant of arrest itong si Senator Bongo. So, alam po natin na yung kay Bato, ganyan din. May mga nagdi-deny din po. Meron pa pong kinukot sila sa ICC na wala pa po nga hanggang sa kasalukuyan. Alam ko si John Vic din yun, nagsabi na wala pa eh. Tapos nung lumantad sa Bato, biglang hawak na ni Trillanes yung ICC warrant, di ba? Nagkabiglaan, may warrant na pala. Kala natin chismis lang eh. O ngayon po, nagsabi po si Pulong, lahat po sila nag-react, wala. Walang warrant. Nako, Senator Bato, huwag kang magtiwala basta-basta. Mahirap po yan. Alam niyong wala kayong kasalanan, pero once na nadala po kayo sa dahig, mahirap na po mga twiran doon sa dahig na yun. Okay, tinanong po si John Vic tungkol po sa sinabi ni Pulong na warrant of arrest sa ICC ni Senator Bato. Tinawanan lang po ni John Vic eh. Baka sabog lang si Pulong. Grabe, no? Congressman, naakusahan mo na sabog. Tapos tumatawa si John Vic. Pinagtawanan din siya tumawa din po yung mga reporter. Alam po ninyo, pag Duterte po o Duterte supporter yung nagsabi niya sa isang congressman, may kaso na kagad eh. Kakasuhan kagad ng cyber libel eh. Pag sinabihan nyo sabog si ganun. Pero eto po, si John Vic Remulla po, hindi po pangkaraniwang public official yan.
Alter ego po yan ng presidente. Ano po ibig sabihin ng alter ego? Siya po kumakatawan sa Pangulo. Kasi hindi po kayang katawanin eh. Sa usapin po ng internal, taas po ng DILG. Siya po ang nagre-represent sa Pangulo. Instead na yung Pangulo ang direktang makipag-ugnayan sa PNP at sa mga local governments, si Remulla po ang nakikipag-ugnayan. Alter ego siya ng Pangulo para siyang presidente. Tapos sasabihin mo, yung congressman nasabog kasi. Baka sabog. Ito po ang sabi ni Kontrahamon. Kontrahamon po ni Pulong Duterte. Ako pa talagang sinabihan mong hayat sabog. Secretary John Vic Remulla. Ako? O baka nagkamali ka lang ng tinutumbok? At ang gusto mo talagang sabihin ay yung mga nasa Malacanang. Kung gusto mo talagang malaman kung sino ang hay at sino ang sabog, simple lang naman ang solusyon. Magpa-hair follicle drug test tayo. Sama mo ang boss mo at asawa at anak niya para isang testing na lang, tapos ang usapan. Sinabihan mo siya na sabog. Pinahiwatig mo na addict si Pulong Duterte. Ganda ng hamon, di ba? Sinabihan mo ako na sabog ako. Pa-hair follicle test tayo. Sama mo na yung presidente mo. Siguro, kayong dalawa muna para magkaalaman kung sino talaga addict sa inyo. Total, sinabihan mo siya ng sabog. Walang kaabog-abog eh. Baka sabog. Sana tanggapin mo, John Vic, yung hamon sa'yo na magpa-hair follicle test kayo. Ako na magsasuggest, Congressman Pulong, ang magtakda na po o magsabi na kung sino, si John Vic na. Sa St. Luke's o Makati Med, kung saan man kayo. Dapat may media na agad. Hindi po pwedeng hindi mo tanggapin to, John Vic. Pag sinabihan mo sabog yung isang tao, ipinagpapalagay mo na hindi ka addict, di ba? Ngayon, binueltahan ka. Ako ang sinabihan mo na sabog. Secretary John Vic, ako? Hindi po pwedeng hindi mo tanggapin to kasi ibabangon niya yung puri niya, yung paninira mo. Hindi kanya ididemanda. Magpa-hair follicle test kayong dalawa. Tignan po natin kung sasagot po si John Vic. Yan naman si John Vic, matapang naman po na tao yan. Naniniwala ko na sasagot po yan. Kasi pag hindi siya sumagot, nabigla ka lang sa pagtawag na sabog si Pulong Duterte. Presidential son po yan, kapatid po yan ng Vice President. At ang pamilya Duterte po ay anti-drugs po nakilala. Galit po sila sa droga. Marami pong sumuporta sa kanila dahil galit sa droga. Kaya napakaganda pong hamon nito. Makakapang-engganyo po kayo, Senator John Vic. Na talagang iwaksi ang droga ng mga lahat ng mga tao sa gobyerno kung kayo mismo. Total, kayo nag-akusa sa kanya. Ito na po ang best chance para ipakita nyo na talagang hindi dapat nag-addict ang mga tao sa gobyerno. Pa-hair follicle test lang po. Tapos na yan.
Total, matagal na kayong naghahamonan ng mga Duterte. Ito po, si Remulla. Huli po nating topic. Si ano naman to, si Boying Remulla. Nag-speech po siya. Nag-speech po si Boying sa United Nations. Kasi po, alam nyo naman, nakarating na po sa United Nations yung issue po ng pinakamalaking korupsyon sa Pilipinas. Yan pong flood control. United Nations na po yung level niya. Yung sinasabi po nila, pilit pong tinatago to ng mga hindi bayarang media na pilit pinagtatakpan itong pinakamalaking korupsyon na naganap sa Pilipinas. UN na po ang level. Kahit hindi po pinapansin ng hindi bayarang media dito sa atin, United Nations na po yung level nito. So nagsalita po rito si Jesus. Baka ito yung Jesus, yung JIL ni ano Jesus Remulla. Ang sabi po ni Jesus Remulla, anti-corruption fight should not end with investigation. Ibig sabihin ni Remulla dyan, dapat po hindi lang matapos sa investigasyon, dapat po may makulong. Correct. Tamang-tama po yan. Bilib na bilib po kami sa inyo. Dapat po talaga may makulong dyan sa anti-corruption. Kasi napakalawak po niyan. Ang tanong ko sa iyo, Boying Remulla, kailan makukulong si Chis at saka si Joel? Ikalawa kong tanong, may kaso pa ba sila? Ikatlong tanong, totoo ba yung sinabi ni Jinggoy na pag bumaliktad, mawawalan ng kaso? Mahirap sagutin yan. Nang salitaan lang. Pag hindi po natin nakita na nakulong si Joel at saka si Chis Escudero, malamang tama si Jinggoy. Pag bumaliktad ka, yung hamon daw sa kanya, pag bumaliktad ka, mawawalan ka ng kaso. Malamang tama si Jinggoy. Ang Boying, no? Huwag mo sayangin yung binigay sa yung oportunidad na nagsalita ka sa United Nations at pinagmamalaki mo bilang #1 crime buster na hindi dapat matapos sa investigasyon. Hindi dapat matapos sa investigasyon ang laban sa korupsyon. Correct. Dapat ipakulong mo sila. Unahin mo na si Joel at saka si Chis Escudero. Dahil ang ganda po niyan. Ang dami mong i-disprove, Boying Remulla. Pag pinakulong mo yung dalawa, mabibindicate yung opisina mo. Kasi ikaw yung sentro dyan eh. Sabi mo nga, hindi ka nagpapagamit sa politika. Pag napakulong mo si Joel at Chis, ano po ibig sabihin niyan? Totoong hindi nagagamit sa politika yung ombudsman. Dahil bumaliktad na, nakulong pa. Yun po, wala talagang ligtas ka na sa akusasyon na ikaw ay ginagamit ng Malacanang para sa pamumulitika niya. Kaya nga po yung joke dyan eh. Nag-joke po si Harry Roque. Iniimbita kasi ni BBM si Putin na pumunta sa Pilipinas. Nag-joke po si Harry Roque na ingat ka kay BBM, baka ipakidnap ka niyan. Kasi may kaso yan si Putin sa ICC. Tindi, no? Ang laking bansa.
Yung Pilipinas lang makakapagpadala sa ICC. Ang lupit eh. Wanted po sa ICC yan si Putin eh. BBM, di ba? Ano yan? Fugitive. Bakit ka usap sa mga fugitive? Fugitive yan, ha, di ba? Yan yung definition nyo pag may warrant of arrest sa ICC, fugitive eh. Okay, nako may magaganda ng mga katanungan dito. Yan lang po ang ating topic para pumunta na po tayo sa mga na-excite